Guys, takot akong umuwi ng Pilipinas, sa totoo. So, yung dating excitement ko, napalitan ng takot. Yun. So, para akong na bad trip, kumbaga, dahil sa uwi yung anak ko at uwi kami, hindi para mamudmud. Box 1 ready. Hi guys! Welcome back po sa inyong lahat. Nawala po tayo nung weekend. Busy po ako last weekend kasi I have to do some boxing. Nag-box po tayo ng balikbayan box natin. Ang ginawa ko po kasi nung weekend, I unboxed the previously boxed balikbayan. Then hinalungkat ko yung mga importante at saka mga pwede lang ipapadala sa Pilipinas. So parang nag-unbox ako, then box again. At the same time, ginawan ko po ng box yung anak ko kasi hindi marunong magpadala ng box. And nag-separate kami ng mga gamit niya kung ano ang pwede niyang gamitin sa Pilipinas and iwanan dito kasi limited lang po yung madadala niya. 2 luggage and 1 carry-on and a personal item. Yun lang po ang pwede niyang dalhin pa uwi sa Pilipinas. So, medyo busy po tayo nung weekend. At the same time, yung taong inutusan ko na mag-video, hindi pala kiniklik yung video. So, akala mo naman nagbibideo, wala pala. So, wala tayong video. Mayroon akong konting video na nakuha. Pero, limited lang po yung nakuha natin. Kasi yung taong gusto kong, kunan mo ako ng video, hindi pala nakapost. So, wala tayong may nakuha. Wala akong i-upload. Ganyan. Plus, Zoe was with her dad Saturday afternoon up to Monday. So, parang ganon. Kanina hinatid siya sa school ng tatay niya. So, mamaya ko pa si Zoe makikita. Ganon guys. So, eto. So, alam nyo po na uuwi yung anak ko. So, eto, today's video. Pag-usapan natin yung takot ko na umuwi ng Pilipinas. Guys. So, ganyan. Alam nyo na uuwi yung anak ko ng September 12, right? So, uuwi siya ng Pilipinas. Dahil sa kailangan niyang mag-heal mentally. Kaya, ganon. Ang hirap po pag-usapan ng mga ganitong issue, ng mga ganitong topic. Kasi maraming may ma-offend, marami yung may magagalit sa iyo, maraming nega, kumbaga. Eto, iba-vlog ko po yung sa akin. I don't know yung experience nyo, I don't know kayo. I don't know kayo, yan ang nasabi. So, hindi ko lang alam sa inyo. Kasi ako, magna 9 years nang hindi ako umuwi ng Pilipinas. Excited ako guys. Excited ako umuwi ng Pilipinas ngayong December. Pero napalitan po yan ng takot. Takot na ako umuwi. Guys, takot ako umuwi ng Pilipinas. Sa totoo. So yung dating excitement ko, napalitan ng takot. Kasi ito, hindi ko lang alam kung anong ginawa ng nanay ko. Alam mo naman yung mga matatanda, di ba? Nung pumunta na Maynila yung nanay ko para i-process nga yung visa niya, 2 beses siyang pumunta doon. Mayroong yung kamag-anak na tumulong nga naman sa kanya kasi hindi naman bagong salta, kundi nakapunta na siya ng Maynila before, but ayaw ko lang, iba na kasi ang atmosphere ngayon ayaw ko siyang ma-scam, ayaw ko siyang mawala, ayaw ko siyang ganon. At saka ang day doon is gabi sa akin, tulog ako. So may kailangan siya, hindi ko siya ma-entertain. So pumayag akong kontakin yung kamag-anak natin sa Maynila. Pero eto, bukod na binayaran na po sila sa serbisyo nila, bukod na hindi ko lang alam kung magkano ang binigay ng nanay ko kasi yung pera na 12,000 in 1 day, 3,000 na lang natira. So, hindi ko lang alam kung anong ginawa. So, then, yung second na punta niya, ganoon ulit, meron siyang 17,000. So, hindi ko alam kung hindi siya nagsasabi ng totoo sa akin. What I know is, binayaran niya yung service nila. Lahat. Binayaran lahat ng taxis, lahat ng mga kung ano-ano. Kain dito, kain doon. Binayaran ko lahat yan ng nanay ko. Pero ito, dahil alam nila na uuwi nga, nagpapadala ng items galing dito sa Chicago Bulls product. Okay? Hindi ko lang alam kung ano sinabi ng nanay ko, kung binalita o hindi, kasi hindi nga ako nagbabalita. Siya lang talaga ang nakakaalam
ng plano namin. So, ayun. So, para akong na bad trip, kumbaga, dahil sa uuwi yung anak ko at uuwi kami, hindi para mamudmod ng kung ano-ano. So, pinayagan ko, sabi ko, o siya, sige yan lang, kako. Kasi, you know, tinulungan nga naman siya. Pero, alam mo yung parang every time na may gagawin sila sa'yo, merong kapalit. You know? So, ayun, namili ako ng Chicago Bulls. Mahal pala. Kala ko mura. Umuo ako. Mahal pala. So ganun guys. Hindi po tayo Amazon dito sa US. Pag magbabakasyon tayo ng Pilipinas, hindi po tayo Amazon. Sa totoo lang, matagal akong nag-detach. Matagal akong hindi ang tawag doon, yung parang ay naging aloof ako sa mga kamag-anak ko sa Pilipinas ng matagal. Kasi noong okay pa kami ng ex-husband ko, marami pang pera. I was so generous. Very, very generous. Mayroong tinutubos yung mga bahay nila. Mayroong namumudmud ka ng pera pag December. Mayroong pinapadalhan mo sila kung ano-ano. Mayroong tinutulungan ka. Mayroong pang to the point na may pinapaaral pero dahil sa some circumstance, you know, pagka pinapaaral mo kasi at saka hindi magbabago at saka hindi nag-aaral ng maayos, so nagsasayang ka ng pera. So hindi ko pinatapos yun. Nung time na okay pa kami ng asawa ko at may pera pa siya. Pero kasi nung nawala na siya ng trabaho at wala nang perang pumapasok at talagang namumulubi na kami, and I have to work hard para na makasurvive ka nga. Wala kang may naririnig na kamusta, wala kang may naririnig na ano na nangyari, may makakain ba kayo, wala. Ang ultimo na tumutulong sa akin is yung kapatid kong lalaki na nasa Singapore. Yun lang talaga ang sumusustento sa amin dito noon nung walang-wala kami dito sa US. So parang all of a sudden, marami kang kamag-anak. You know? All of a sudden, marami kang kamag-anak. So, hindi ko alam kung excited ako umuwi ng Pilipinas, sa totoo lang. Yung anak ko uuwi ng Pilipinas para sa kabutihan po niya at para na yung you know, it's a new start. You know, para na gumaling siya. And uuwi siya ng Pilipinas para na yung paplanuhin na mag-aaral siya doon. Ang dadalhin niya po is isang carry-on, 2 check-in luggage at saka isang carry-on nga. Yun dadalhin niya. Hindi po yun para sa hindi po yun para sa balik, ano ba yun? Yung parang pasalubong. Hindi po yun para pasalubong, hindi para po yun sa mga personal items niya. So, ganyan. So, hindi ko lang, comment po kayo, natatakot po ako, to lang. Comment po kayo kung anong gagawin ko pag umuwi ako ng Pilipinas. Kasi it's been 9 years na hindi ako nakauwi ng Pinas. And, hindi po tayo mayaman para na mamudmud tayo doon at ano, it's been a long time na nagsabi ako ng no sa kanila. At saka dahil sa yung parang ayaw mo nang alam mo yung parang all of a sudden mayroong magpapap magbibisit sa'yo. Ibibisit takot ako. So, gusto ko talaga, namimiss ko ng Pilipinas. Gusto kong pumunta sa, you know, sa lugar kung saan parati kami pumupunta noon. Pero natatakot ako papunta doon. Baka mamaya mamulubi, hindi ako makabalik dito. Wala akong pamasahe pang Uber. Alam mo yon? So, ganyan guys. Hindi ko lang alam kung anong gagawin ko pag uwi ng Pilipinas. Kasi ang pagpunta po namin sana ng Pilipinas is puntahan yung lupa na binili ko. Alam mo yung binili ko doon, bayad na po yun. Sa tapat ng dagat. Ang plano kasi, titingnan ko yung location at ipopoint ko kung saan pwede ipatayo yung bahay, papagawa ng plano. Ngayon, nung alam nila na uuwi kami at magpapatayo ng bahay, mayroong nirereto na bahay at lupa na gawa na. Maganda nga naman, mura lang. Pero ang problema, hindi makapag-antay. Parang assuming na bibilin ko na kagad. Sabi ko, ay hindi naman tayo bibili ng blindsided. Yung parang hindi mo pa alam, di ba? At saka sarinig mo na parang, oh, hihiram ng pera. I'm sorry. Hihiraman ka pa ng pera para i-process yung titulo. At saka i-process yung deed of sale. So something fishy pagka ganun. So parang, alam mo yung, nung ako ang walang-wala dito, naranasan ko manghiram.
Walang may nagpahiram sa akin ng pera. Pero ngayon, ang bilis. Ang bilis. Ang bilis po magbitaw ng pahiram ng 100,000. Parang, alam mo yung ang hirap hanapin ng pera, ang hirap na pagka wala kang may mautangan, wala kang may madudukot. Alam ko po yun kasi naranasan ko po yan dito. Pero natuto po akong mag-ipon, natuto po akong magtipid, natuto po akong magpikit mata kasi hindi ko kayang bilhin. Natuto po kami magsakripisyo dito sa US dahil po wala kang mautangan, wala lahat. Alam mo yung ganun? So parang ang uwi sana namin hindi naman para sana sa kaligayahan ng ibang tao, para naman sana sa para sa amin na makapag-enjoy din kahit papano. Kasi ang tagal na po na hindi kami nakauwi ng Pilipinas, excited po kami umuwi. So ganun guys, hindi ko po alam kung anong gagawin ko pag uwi ng Pilipinas. So pinagbigyan ko po yung isa. Pero ngayon, hindi ako nagbubukas ng Messenger. Hindi ako nagbubukas ng Messenger kasi natatakot ako merong ganyan. So ngayon guys, September, panibagong buwan, panibagong goal ni Angie. So nandito po tayo, kakatapos ko lang mag-lunch na McDonald's tayo kasi wala tayong ibang mapagbilhan ng pagkain, wala namang iba. Taco Bell, Burger King, ano pa yun nandoon. Ayaw ko ng tsaka Subway, ganon. Pero dahil sa tipid tayo, McDonald's kasi may app, mayroon akong deal sa app. So kinuha ko yung deals. So hindi tayo nagbayad ng malaki. Ganyan guys. So comment below any suggestion, any advice sa mga gustong umuwi ng Pilipinas kasi matagal ako hindi nakauwi. Hindi naman dahil sa kuripot ka, kundi dahil sa budgeted ang uwi namin. At gusto ko rin mag-enjoy at mag-mingle sa family ko. Pero, hindi, ano ba ang gagawin na hindi sila ma-offend sa'yo, na wala kang pasalubong, wala ka lahat. You know? Kasi, alam mo, ang hirap magsalita. Sa totoo lang, ang hirap, yung mga ganitong topic, ang hirap magsabi. Kasi maraming ma-offend nga. Marami yung magsasabi sa iyo na kung ano dahil sa nakapag-US ka na, ganito ka, ganyan ka. Hindi naman po kasi tayo kumikita, hindi naman ako nagmamining ng pera dito eh. Hindi po talaga eh. Lahat, kahit saan ngayon, nakakaramdam ng hirap. Pero sa may mga milyones dyan ha, I salute you kung mayroon kayo milyones. So, hindi naman sa nagkukuripot ka, hindi naman dahil sa nagdadamot ka. Dahil naman kasi sa budgeted lang yung uwi namin eh. Credit card ang gamit para na makauwi ng Pilipinas. Kasi, alam mo, ano na rin yun, kasi yung dalawang anak ko mag-aaral doon. And, yung December na yan, pwede kaming umuwi nitong September, August. Pwede kang umuwi ng mga ganang-ganang month kasi mura ang ticket. Ang problema kasi, si Zoe may school. And, yung December kasi, it's long holiday. So, pagka mag-PTO ako, mag-request ako ng PTO, hindi masyadong, ma-extend ko pa yung mga days ko. Nasasayangan din kasi ako pag umuwi ng Pilipinas na 2 weeks lang, na parang hindi mo ma-enjoy. So, kaya December ang buwan na pinili ko. At the same time, pagdating doon, hoping na bukas yung mga schools, and I could go and inquire para na kung paano ko i-enroll yung mga bata doon. Kasi kung sila sa Pilipinas ang tatanungin ko at uutusan ko, walang katuturan. Ano bang tawag doon? Yung wala, kasi magpapadala ka ng pera para may pamasahe sila, magpapadala ka ng pera para na may ganito sila. Yung kung ano ang ipapagawa mo, hindi makukumpleto kung walang bayad. Ganyan. So, mas maigi na ako, at least makuha ko yung information na gusto ko. At, ma-process ko lahat yung mga bata. Kasi, ayoko silang, ang tawag doon yung parang tatagal na walang ginagawa. Although yung isa dito nagtatrabaho. Pero, hindi
sabi ko sa kanya, hindi lifetime na magtatrabaho ka kung hindi ka mag-aaral ng college, kasi kailangan mo mag-college. So, yan. Marami tayong purpose para umuwi ng Pilipinas. Ganyan, guys. I'm crossing my fingers na sana walang balakid ang pag-uwi natin. At sana yung anak ko is okay ang paglipad niya nitong September 12. Okay? Yan lang. Sana po tuloy-tuloy ang suporta natin. And si Zoe actually was with her dad for the weekend. I'm not sure if I told you already. And yan, parang nawalan lang kasi ako ng gana nung weekend dahil sa ganyang balita at sa ganyang, ganyang klaseng vibe. I'm always positive. I tried to look into a positive mood, pero kasi pagka yung mga ganyan, ang hirap po kasi ayaw mong matuldukan yung relationship mo with your family. Kasi pag sinabi mong no, at sinabi mong, alam mo, hindi ako nagsasalita ng kung marami na, kayo guys, hindi naman kayo nagaganyan, baka ka nangingi. Hindi ako nagkaganon. So, wala lang. So, sabi ko sa nanay ko, limited lang po yung bagahe. So, walang masyadong ipapadala. Ganun lang ang sabi ko. At saka walang pera. Wala kaming pera ngayon. Yun lang. So, ang hirap kasi marami kang plano sana, pero parang napalitan ng negative thinking. Ganon. So, I'll see you again. Drive pa tayo para marami tayong benta. Nakabenta na ako ng 2 today. So, kailangan pa nating i-push para na at least meron tayong kita for the month. See you next time.